Ako si Dexter, isang ikatlong taon na college student na nagdesisyon ng tumigil sa pag-aaral at magtrabaho sa BPO industry. Matagal-tagal na rin akong nagtatrabaho dito sa Maynila at sa loob ng 3 taon, marami na akong narinig na creepy experiences mula sa mga katrabaho ko. Pero ang kwento kong ito ay tila mas nakakalungkot kaysa nakakatakot. Isang araw, nakilala ko si Dennis, isang katrabaho kong taga-probinsya. Matagal na rin siyang nasa industriya at dahil sa hirap ng buhay, nakasanayan na niyang matulog sa sleeping quarters ng kumpanya. Mabait siya at walang problema sa mga tao dito. Madalas akong nakakaramdam ng pagod dahil sa pagtatrabaho. Isang break time, napagdesisyonan kong matulog sa sleeping quarters. Nandoon lang si Dennis, tulog, nakatalikod sa akin. Hindi ko na siya binati. Gusto ko lang talagang makapagpahinga. Pagkalipas ng ilang araw, bumalik ulit ako sa sleeping quarters. Si Dennis, nandun na naman, tulog pa rin. Hindi na ito bago sa akin. Alam ng lahat sa opisina na mahilig siyang matulog doon. Pero pagkatapos ng mga araw na yon, may nangyaring hindi ko inaasahan. Makalipas ang 1 linggo, nagkaroon kami ng meeting sa opisina. Ang team leader namin ay tumanggap ng tawag mula sa pamilya ni Dennis. Nag-aalala sila dahil hindi na siya umuwi sa probinsya. Umuwi siya ng 1 o 2 beses sa 1 linggo. Pero hindi na nila siya nakakausap kahit sa chat. Naging tense ang paligid sa opisina. Puno ng pangamba at tanong ang mga mukha ng aking mga katrabaho. Maya-maya, isang balita ang lumabas na ikinagulat namin. May natagpo ang patay sa sleeping quarters. At ang mas ikinagulat namin, si Dennis ang natagpo ang patay. Ayon sa balita, mahigit 1 linggo na raw siyang patay, pero hindi siya nangangamoy. Nakatakip siya ng kumot at sa malamig na kondisyon ng sleeping quarters dahil sa aircon, hindi agad ito naamoy ng sinuman. Para akong pinagsakluban ng langit at lupa. Ang isang tao na nakikita ko araw-araw at alam kong masipag at masayahin ay natagpuan sa ganitong kalagayan. Dahil dito, nagsimula akong magmuni-muni. Paano nangyari ito? Bakit walang nakapansin? Parang napakabilis ng lahat at sa isang iglap, nawala ang isang tao na naging bahagi na ng araw-araw kong routine. Naisip ko, hindi ba't ang daming pagkakataon na naisip ko na walang masama sa simpleng pagtulog sa sleeping quarters? Pero sa pagkakataong ito, tila nagbukas ito ng mas malalim na pag-iisip sa akin. Minsan, sa kabila ng ating mga problema, may mga tao tayong hindi natin alam ang pinagdadaanan. Napansin ko na maraming katrabaho ang nagiging abala sa kanilang mga isyu, kaya't hindi na natin alam kung sino ang may mabigat na dalahin. Minsan, ang ating mga ngiti at masayahing mukha ay maaring magtago ng mga hinanakit at sakit. Mula noon, nagbago ang pananaw ko. Tuwing makikita ko ang ibang mga katrabaho, iniisip ko na bawat isa sa atin ay may dalang kwento. Hindi ko na hinayaan na ang takot ang manguna sa akin. Sa halip, mas pinili kong lumapit sa mga tao, makinig sa kanila, at magbigay ng suporta. Ngayon, kahit malayo na si Denise, dala ko pa rin ang aral na ibinigay niya. Sa kanyang pagkawala, naisip ko ang halaga ng bawat sandali at bawat tao sa paligid natin. Hindi lang ito tungkol sa trabaho. Tungkol ito sa pakikipag-ugnayan at pagkakaroon ng malasakit. Ang kwento ni Dennis ay isang paalala na sa mundo ng BPO, kung saan ang buhay ay puno ng stress at pressure, ang bawat isa ay may kwento at maaaring nagdadala ng mga pasanin na hindi natin alam. Kaya't sa bawat pagkakataon, mahalaga na maging maingat at mapanuri sa ating paligid. Kaya, sa susunod na makakita ka ng katrabaho na tila napapagod o abala, huwag mag-atubiling magtanong. Baka ang simpleng tanong na iyon ang kailangan nila. Hanggang sa muli, ito si Dexter. Salamat sa pakikinig sa aking kwento.
Ikaw, meron ka bang creepy confession na gustong ikwento?